Isang taon na to sa nga doon ngayon, no? Dahil sa kagustuhan niya na malinis ang putang inang Pilipinas, punong sang druga. Kaya siya nakapagsalita nga lahat bilat sing iloy nga mga drug addict. Lahat niya silang mga EOD po tayo na kapag nagbato, kapag pumalag, taysye. Dahil sa kagustuhan niya, wala nang maghahasa. Sa kagustuhan niya, wala nang mamatay. Walang masirang pamilya. Itong numero 1, bilat sing iloy nga problema sa Pilipinas. Nabibili mo ngayon ang druga na parang bumibili ka na lang ngayon sang ice candy sa labas ng bahay. Sa kagustuhan niya, na wala na sa mga 5 years old, 8 years old, 7 years old na mga bata na maghahasa. Sa mga adiktos nga malang mga lugdang, nagawa niya nga linisin ang Pilipinas. There was never a fucking president who actually took care of the Philippines where you could walk in the fucking middle of the street at 3 a.m. without fearing for your life. Makalakad-lakad ka di puta galing sa disco kahit lasing ka, alam mo sa sarili mo nga wala sang adik na sa iyong barangay. Sa 6 years, hindi nirespeto ang Pilipinas. For many years, hindi nirespeto. Nung umupo siya, hindi siya naging tuta sa mga Amerikano kasi iba-iba nga first world country. The only time na ang mga hari kag mga everybody na nga nag-api-api noon sa mga Pilipina nga domestic helper, ginalagay bilat sing iloy sa kulungan, sila nang ginahasa, sila pa ang bitayin. Ilang Pilipina ang ginahasa sang mga amo nila nga mga Arabo. Sila na bilat sing iloy bununtis, tapos sila pang ikulong, sila pa ang taysyiin. Sila pang bitayin. Ganun ang istorya natin noon. Sang hindi pa presidente si Digong. Nung naging presidente si Digong, putang ina, ilang buhay ang kanyang sinalba. Anong sabi niya kapag may mamatay pa ang mga Pilipinas sa mga Kuwait nilalagay sa freezer? Hindi na sa magpapadala ng domestic helper sa Middle East. Sino lang ang nanindigan sa atin?